talagang medyo matitibay. Kaya naman kapag direktang tumatama ang bagyo dito o naglalandfall po sa kalupaan ng North Luzon o bahagi ng Luzon, humihina po yan. Kasi kung papansinin ho ninyo, dito nasa 205 kilometers per hour ang lakas ng hangin niya. Then pagdating po sa kalupaan o Philippine landmass o sa landmass po ng Luzon, biglang humina ito sa 165 kilometers per hour. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, may mga pagbabago pa rin na pwedeng mangyari sa kanyang lakas ng hangin, no? Dahil sa ating advanced weather forecast, ito medyo talagang mabababad ng kakaunti sa pagiging super typhoon category. So kahit po ito lumabas na ng ating Philippine landmass, yung trap or extension po ng kanyang hangin ay makakaapekto pa rin sa ilang bahagi po ng Luzon, lalong-lalo na po sa extreme northern Luzon. Nandyan po ang Batanes, Babuyan Island. Ito po yung sinasabi natin na nag-record siya pakanan. Kitang-kita nyo naman, yung naka-highlights po na yan yung tinatawag natin na area of probability. Yan po kasi yung pinakasinusundan or pinakadadaanan po ng bagyo. Ang nangyari naman dito, mas bumaba naman ng konti yung kanyang pinakadireksyon, no? Mas naapektuhan ng kakaunti ang bahagi po ng Eastern Visayas ng trap or extension po ng hangin ng Super Typhoon Yuan. Grabe ho, kung makikita nyo, yung hangin na umiikot po sa palibot nitong bagyong Yuan, masyado pong malakas. Ito ho, yung pinakamata niya, nakikita nyo naman, talagang bumilog na. Pag ang isang bagyo po ay bumilog na, ang lakas po ng ikot niya. Nasa karagatan pa yan mga kaibigan. Pero nakikita nyo mabuti, nakataas na ang signal number 1 hanggang signal number 3 sa bahagi ng Luzon dahil po sa trap or extension ng hangin ng Super Typhoon Yuan. So ngayon po aalamin natin yung mga